Habang nakabakasyon ako sa Pilipinas, ang mga kamag-anak ko ay tawag ng tawag. Hindi para mga musta, kundi para humingi ng pabor. Hiram ng sasakyan, bayad sa ganito, makisuyo sa ganito at iba pa. Napansin niya ng kaibigan ko at tinanong niya ako kung bakit daw ako laging tinatawagan. Dahil ba sa pera? Dahil mayaman daw ako, parang bangko. So, yung sumunod na tanong niya sa akin, yun ang nagpakaba sa akin. Everyone is asking you for help. Pero, sino ba ang matatakbuhan mo kapag nangailangan ka? Doon ako napaisip. Sino nga ba maliban kay Lord? Hirap maging panganay, lalo na pag strong and independent ka. Matik na sa body system natin, tayo ang provider at tumutulong. Kaya tayo naaabuso. Praying, may we all have someone we can call for help in times of needs. Hindi yung puro tayo lang ang tinatakbuhan. Ang hirap talaga. Ikaw ang nilalapitan na lahat, pero wala kang malapitan sa kanila. Praying, you find that person na lagi mong malalapitan, especially for moral and emotional support. Pero nakakaubos din ng ganyan. Yung bigay ka ng bigay. Hanggang saan? Hanggang kailan? Oo, masarap magbigay, lalo na sa kaanak. Pero aabot sa punto na pati responsibilidad nila sa kanilang mga anak ay ipapasalo pa sa'yo. Para bang entitled sila sa pinaghihirapan mo, pero hindi ka entitled sa pinaghihirapan nila. Ang mas masama pa dyan, kung hindi mo mabigyan lahat, ikaw ang magiging masama. Kung magbigay ka man, kung hindi yun ang inaasahan nila na ibibigay mo, ikaw pa yung makukutya. The hardest and most painful you could experience is when you ask favor from them, daming dahilan. Magbubuntong hininga ka na lang. Kaya naisip ko to burn my bridges. Pag umuwi ako next time, mag-rent na lang ako ng condo. Hindi ako magpaparamdam na I'm here. Nakakasawa rin maging bangko at shopping center. Pag nakuha na yung gusto nila, babay na. Pagbalik ng Amerika, ni walang maghatid. I agree. I'm exhausted rin because a lot of expenses. But sabi ko naman, ginusto ko makitang makapagtapos kaming magkakapatid. Kaya kahit mahirap at ako na ang umako ng responsibilidad na dapat sa mga magulang ko, simula pa ng grade 6 ako. Sige lang, one day, kung may makaalala sa mga kapatid ko at sila naman ang meron, I will be grateful. Pero I need to save also para sa mga anak ko. Yung bahay sa Pinas, para sa anak ko na panganay na lalaki, at yung dito sa US ay para sa anak ko naman na babae. Once in a while, try mo din humingi sa kanila ng tulong. Kunwari lang, wala lang. Tignan natin kung sino sa kanila ang magre-respond.